na bagong balita. Mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. Narito na ang GV Balita Express. Magandang umaga mga ka-vibes. Kayo ay nakatutok sa GV Balita Express sa programang Good Vibes Morning. Kasama niyo po ang inyong lingkod, DJ Frankie, at kasama rin natin sa kabilang linya, DJ Joey Boy, upang maghatid ng pinakabagong balita, keeping us GV informed, GV aware, and GV updated. Muli, ito po ang GV Balita Express. time on the clock is 6:33 a.m. oras sa buong Pilipinas. Hatid sa atin ng Nizep Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. At dako na tayo sa headlines balita. Mas maraming Russian tourist inaasahang darayo sa Pilipinas sa planong direct flights mula Russia. Cayetano, pinasinungalingan ang 700 million pesos na umano'y nasayang na panahon ng kanyang Senate presidency. House Prosecution Panel tutol sa anumang pagpapabagal sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. At price freeze ipinatupad sa Puerto Galera dahil sa krisis sa supply ng tubig. DENR pinuri ang NBI sa pagbuwag sa illegal na pagbebenta ng chainsaws sa Oriental Mindoro. At umpisahan natin ang balita sa resulta ng biyahe ng Pangulo sa labas ng bansa. Mas maraming Russian tourist inaasahang darayo sa Pilipinas sa planong direktang flights mula sa Russia. Ang detalye ng balitang iyan, hatid sa atin ni DJ Joey Boy. GV Balita Express. DJ Frankie, inaasahang madalagdagan ang bilang ng mga turistang Ruso na bibisita sa Pilipinas. Ito'y matapos humiling ang ilang Russian airlines na magbukas ng direktang biyahe mula Russia patungo sa mga pangunahing tourist destinations sa bansa. Sa panayam ni Palace Press Officer Claire Castro kay Philippine Ambassador to Russia Igor Garlit Bailen, sa Kazan, Russia, sinabi nitong malaki ang interes ng mga Russian tourists sa na maranasan ang mga atraksyon at magagandang destinasyon sa Pilipinas. Ayon kay Bailen, nagsimula na noong nakaraang taon ng Russian airline na Irairo ng chartered flights mula sa mga lungsod ng Irkutsk at Khabarovsk sa Siberia patungong Kalibo, Aklan. Umaasa rin ang embahada na mas marami pang airlines ang maglulunsad ng direktang biyahe upang mas mapadali ang pagbisita ng mga turistang Ruso sa bansa. Layunin din ng pamahalaan na palawakin ang mga pinagmumula ng mga dayuhang turista bukod sa China, South Korea at Estados Unidos habang ipinakikilala ang kilalang mainit na pagtanggap o hospitality ng mga Pilipino. Dagdag pa ni Bailen, kabilang sa mga paboritong destinasyon ng mga turistang Ruso sa ASEAN ang Thailand, Indonesia, Vietnam at hangad nga ang Pilipinas na makasabay sa mga bansang ito sa pag-akit ng mas maraming bisita mula sa Russia. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. Maraming salamat DJ Joey Boy. Samantala sa Senado naman, Cayetano, pinasinungalingan ang 700 million pesos na umano'y nasayang sa panahon ng kanyang Senate presidency. Ang detalye ng balita. GV Balita Express. Mariing pinabulaanan ni Senator Alan Peter Cayetano ang pahayag ni Senator Panfilo Ping Lacson na umabot umano sa 700 milyong piso ang pondong nasayang sa loob ng mahigit isang buwan panukalangan niya bilang Senate President. Sa isang Facebook Live nitong Huwebes, kinestyon ni Cayetano ang pinagmula ng alegasyon at iginiit na walang sapat na batayan ang naturang paratang laban sa kanya. Bukod kay Lacson, pinuna rin ni Cayetano ang magkapatid na sina Senator Raffy at Erwin Tulfo na aniyay nakikiisa sa patuloy na pambabatikos sa kanya. Matatanda ang sinabi ni Lacson na tinatayang umabot sa 700 milyong piso
ang naging gastos sa gitna ng krisis sa liderato ng Senado. Binanggit nito ang mga sesyong nauwi sa kaguluhan, boycott sa plenaryo at mga pagdinig ng komite na umano'y walang sapat na otoridad. Matatanda ang nahalal si Cayetano bilang Senate President noong Mayo 11 matapos makuha ng majority block ang mayorya sa botong 13 laban sa 11. Naging bahagi rin ng issue ang muling paglitaw ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa Senado matapos ang ilang buwang pagtatago kaugnay ng warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court o ICC. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 910.9, Your Good Vibes. Sa ibang balita naman, House Prosecution Panel tutol sa anumang pagbabagal sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Ang detalye ng balita, hatid sa atin ni DJ Joey Boy. GV Balita Express. Iginiit ng House Prosecution Panel na hindi nito papayagan ng anumang hakbang na maaaring magpabagal o makapagpatigil sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay trial spokesperson at Kabataan Party List Representative Reneco, may tungkulin ang Senado na ituloy ang paglilitis alinsunod sa konstitusyon at tiyaking walang magiging sagabal sa proseso ng pananagutan ng mga opisyal ng pamahalaan. Binigyang diin din ni Ko na dapat umusad ang impeachment proceedings nang walang hindi kailangang pagkakaantala dahil ang anumang karagdagang delay ay maaaring magdulot ng pagkadismaya sa publiko na matagal nang naghihintay sa pagdinig ng mga aligasyon laban sa Vice Presidente. Simula ang impeachment trial sa Senado sa mga susunod na linggo kasunod ng mga pagbabago sa liderato ng kapulungan. Kabilang sa mga reklamong kinahaharap ni Vice President Duterte ang umano'y maling paggamit ng pondo at iba pang paglabag sa tiwala ng publiko na mariin naman niyang itinanggi at sinasabing may bahid ng politika. Patuloy namang inihahanda ng House Prosecution Panel ang kanilang mga ebidensya at mga saksi habang hinihintay ang formal na pagsisimula ng paglilitis. Sinabi rin ni Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong na bagamat sumusunod ang kampo ng Vice Presidente sa mga kautusan ng impeachment court, mahalaga pa rin makapagbigay ito ng malinaw na paliwanag at matibay na ebidensya upang tugunan ang mga paratang ng prosekusyon. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. At pre-trial impeachment case ni VP Sara Duterte magpapatuloy ngayong Lunes. At para sa detalye ng balita, GV Balita Express. sa Lunes, June 22, ang pre-trial conference sa impeachment case ni VP Sara Duterte matapos hindi pa makumpleto ang mga pagmamarka ng lahat ng ebidensya ng magkabilang panig. Ayon kay Defense Spokesperson Attorney Michael Powa, natapos pa lamang nilang markahan ang ebidensya para sa isang artikulo ng impeachment at may 3 pang natitira. Sabi ni Powa na target nilang makumpleto ang pre-trial sa Lunes ngunit handa din silang magpatuloy sa Martes kung kinakailangan. Nagkasundo rin ang depensa at prosekusyon sa listahan ng mga testigo kung saan maghahain ang kampo ni Duterte ng 25 hanggang 30 na testigo. Sa kabila nito, nananatiling target na magkabilang panig na magsimula ang impeachment trial sa July 6. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. Pasadahan naman natin ang mga balitang Southern Luzon. Price freeze ipinapatupad sa Puerto Galera dahil sa krisis sa supply ng tubig. Nasa kabilang linya pa rin, DJ Joy Boy. Pasok! GV Balita Express. Ipinatupad na ang price freeze sa mga pangunahing bilihin sa Puerto Galera, Oriental Mindoro matapos ideklara ang state of calamity dahil sa nararanasang kakulangan sa supply ng tubig. Ayon sa Department of Trade and Industry o DTI Mimaropa, otomatikong nagkabisa ang price freeze alinsunod sa Price Act matapos aprobahan ng Sangguniang Bayan ang deklarasyon ng state of calamity. Sa klaw ng price freeze, ang mga pangunahing bilihin tulad ng dilatang pagkain, gatas, kape, sabon,
kandila, tinapay, iodized salt, instant noodles at bottled water. Mananatili ito habang umiiral ang state of calamity, ngunit hindi lalampas sa 2 buwan o 60 araw. Nagbabala ang DTI na ang mga lalabag sa price freeze ay maaaring makulong, pagmultahin ng hanggang 1 milyong piso o kapwa mapatawan ng multa at pagkakakulong. Patuloy rin ang mahigpit na pagbabantay ng ahensya upang maiwasan ang overpricing at maprotektahan ang mga mamimili. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. Sa pagpapatuloy ng ating balita, DENR. Pinuri ang NBI sa pagbuwag sa illegal na pagbebenta ng chainsaw sa Oriental, Mindoro. Para sa detalye ng balita, GV Balita Express. pinuri ng Department of Environment and National Resources o DENR ang National Bureau of Investigation o NBI Mimaropa matapos ang matagumpay na operasyon laban sa illegal na pagbebenta ng chainsaw sa Pinamalayan, Oriental, Mindoro. Sa operasyon, nasamsam ang 3 high-powered chainsaw at inaresto ang 2 operator ng isang tindahan na umano'y nagbebenta ng chainsaw nang walang kaukulang permit na paglabag sa Chainsaw Act of 2002. Ayon sa DENR, mahalaga ang operasyon upang mapigilan ang ilegal na pagtutroso at maprotektahan ang kagubatan laban sa pagbaha, pagguho ng lupa at iba pang epekto ng climate change. Naharap ngayon ang 2 suspect sa kasong paglabag ng Chainsaw Act at pansamantala silang nakalaya matapos magpiyansa ng tig 108,000 pesos. Kapag napatunayang nagkasala, maaari silang makulong, pagmultahin at makumpiska ng pamahalaan ang nasamsam na chainsaw. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At PRO4A, hinikayat ang mga kabataan sa Quezon na mag-focus sa pag-aaral at lumayo sa krimen. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy, ibalita mo. GV Balita Express. Hinikayat ng Police Regional Office 4A ang mga estudyante sa Tagkawayan National High School sa Quezon Province na unahin ang pag-aaral at umiwas sa bisyo at kriminalidad. Pinangunahan ni PRO4A Regional Director Police Brigadier General Hansel Manantan ang mentoring at youth engagement activity kasama ang iba pang opisyal ng Calabarzon PNP. Sa ginanap na dialogo, binigyang diin ng mga opisyal ang kahalagahan ng edukasyon, mabuting asal at tamang pagdedesisyon habang nakinig din sila ng mga saloobin at pangarap ng mga kabataan. Ayon sa pulisya, layunin ng programa na mapalakas ang ugnayan ng kapulisan at kabataan at mahikayat ang mga ito na maging responsableng mamamayan at makaiwas sa landas ng kriminalidad. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. At samantala, Provincial Most Wanted Person sa Batangas arestado sa Malvar. Para sa detalye ng balita. GV Balita Express. Arestado ang isang lalaking kabilang sa listahan ng Provincial Most Wanted Persons matapos ang isinagawang manhunt operation ng pulisya sa Malvar, Batangas. Kinilala ang suspect na si alias Will, 31 anyos, residente ng Dolores, Quezon. Dinakip siya sa bisa ng warrant of arrest kaugnay ng kasong paglabag sa New Anti-Kidnapping Act. May inirekomendang piyansang 300,000 piso ang korte para sa pansamantala niyang kalayaan. Ayon kay Batangas Police Provincial Acting Director Police Colonel Oliver Ebora, patunay ang matagumpay na operasyon ng patuloy na kampanya ng pulisya laban sa mga nagtatago sa batas at sa pagpapatupad ng intelligence-driven operations upang mapanagot ang mga akusado sa ilalim ng batas. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At suspect sa illegal na droga arestado sa buy-bust operation sa San Nicolas, Batangas. Ang detalye ulat ni DJ Joey Boy. GV Balita Express. Arestado ang isang lalaki matapos mahulihan ang hinihinalang iligal na droga sa isinagawang buy-bust operation sa Barangay Poblacion, San Nicolas, Batangas nitong Martes ng gabi. Pinangunahan ng Drug Enforcement Team ng San Nicolas Municipal Police Station, katuwang ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Calabarzon ang operasyon. Matapos basahan ng kanyang mga karapatan, dinala ang sospek sa himpilan ng pulisya para sa dokumentasyon at pagsasampa ng kaukulang kaso. Isinagawa rin ang inventaryo
eksaminisasyon ng mga nakumpiskang ebidensya sa harap ng mga mandatory witnesses bago ito isinailalim sa pagsusuri ng Batangas Provincial Forensic Unit. Ayon sa San Nicolas Police, magpapatuloy ang kanilang pinaigting na kampanya laban sa iligal na droga upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan sa kanilang nasasakupan. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibe. At ako naman tayo sa ating weather update. Malinsangan at may tansyang pag-ulan sa Calabarzon at Batangas ngayong araw. Para sa detalye ng balita, GV Balita Express. ayon sa pag-asa, naka-aapekto sa Central Luzon, Southern Luzon, kabilang ang Calabarzon, Mimaropa at Visayas ang easterlies. Sa Batangas at buong Calabarzon, inaasahan ang maaliwalas hanggang maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat, pagkulog lalo na sa hapon at gabi. Pinapayuhan ang mga publiko na mag-ingat po dahil sa posible pa ring bigla ang pagbaha at pagguho ng lupa sa mga lugar na nakakaranas ng malakas na thunderstorms. Samantala, light to moderate ang ihip ng hangin mula silangan hanggang timog silangan, habang slight to moderate ang kondisyon ng karagatan kaya nananatiling ligtas ang paglayag ng maliliit na sasakyang pandagat, ngunit pinapayuhan pa rin po ang mga mangingisda na maging mampagmatsyag. Sa temperatura, inaasahang nasa 26 hanggang 34 degrees Celsius sa Batangas ngayong araw. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At yan ang kabuuan ng ating balita, hatid sa atin ng Lipa Medics Medical Center. You may avail of their prostate care package or circumcision package at tumawag lamang sa 756-1190, or you may visit their Facebook page, Lipa Medics Medical Center, and you may check out their website, lipamedics.com. 6:48 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. My name is DJ Frankie at nakasama natin sa GV Balita Express si DJ Joey Boy on the line, keeping us GV informed, GV aware, and GV updated. Muli, ito po ang the most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, Your Good Vibes. GV Balita Express. GV Balita Express. Magandang umaga po sa mga nanonood sa ating Facebook live stream. Maaari niyo rin po kaming mapakinggan 24 hours, anytime, anywhere sa aming online streaming platform. Ma-access nyo sa inyong mga cellphone. I-type lamang ang gv999.live. God bless you po and happy Friday to all of you. Happy weekend din po. Balita Express. GV Balita Bye!